pong subtopic ay the fall, ang pagkahulog at pagkasala ng ating unang mga magulang. Ano po talaga ang mga pangyayaring ito? Paano natin may describe ng gusto ang pagkakasala ng ating magulang at paano ito nangyari, mga kaibigan? So paano kaya ito nangyari? So yan po ang ating tatalakayin po ngayong gabi. Ito po ang sabi ng Ellen White, in order to accomplish his work unperceived, Satan chose to employ as his medium the serpent. So ibig sabihin po, walang ibang ginamit ang diablo. Ayaw niya ng ibon. Ayaw niya ng dinosaur. Kasi may dinosaur na po sa panahon ni Adam and Eve. May dinosaur po, Tatandaan niyo to. May dinosaur po. Okay. Ayaw niya rin gamitin ng giraffe. Ayaw niyang gamitin ng elepante. Kaya ang medium na ginamit ng diablo, mga kapatid, na nag-disguise siya. Kumbaga po ay, 'di ba, meron tayong mga napapanood po sa television, mga telenovela, po. Bakit yun Koreano, pero bakit Tagalog ang lumalabas? Ano po ang tawag doon sa communication ay dubbing, no? The serpent was then one of the wisest and most beautiful creatures on the earth. Bakit po napakatalino niya at napakaganda niya? Ito po ang ipinakita na talagang larawan, totoong ahas, mga kaibigan. Ang tunay na ahas ng araw, it had wings while flying through the air. At ang kanyang kulay ay dazzling brightness. At may mga kulay-kulay na para po talagang kumikintab na parang ginto. Ganito po ang ahas. Kaya kung ang ahas ay hindi po sinumpa ng Diyos at nagpatuloy siya, halimbawa lang po, hindi inalis ng Diyos ang pakpak, ay di lahat tayo patay na. No, sapagkat ang ahas na original ay may pakpak, mga kaibigan. At pinakamatalinong creature, pinakamaganda, yun po ang description ng spirit of prophecy, no? At ang gawain nitong ahas na ito, mga kaibigan, mamaya papakita natin, umaawit pa. So ang ahas ay umaawit. So resting in a rich laden branches of the forbidden tree, no? Sabi nga po, the regaling itself with the delicious fruit, it was an object to arrest the attention and delight the eye of the beholder. Thus, in the garden of peace lurk the destroyer watching for his prey. So talagang nag-aabang ang diablo. Nanggahanap siya ng kanyang makukuha at masisilay. Ano kaya? Paggala-gala ang demonyo. Paggala-gala si Satanas, mga kapatid, at naghahanap ng masisila. At nasumpungan niya, nakita ang pinakamagandang nilalang, ang pinakamatalinong nilalang, at talaga po namang umaawit. At umaawit ang ahas at meron siyang napakagandang attributes, no? Bilang siya ay nilikha ng Panginoon. Tandaan niyo yan, ha? Ang anghel araw-araw ay pinagsasabihan si Eva na huwag kang hihiwalay sa iyong asawa. Kinakailangang lagi kayong magkasama sa anumang gawain ninyo upang wala na makapasok na tukso o anumang mga bagay na ikaw ay magkakasala kung ikay nag-iisa. Pero ito po, mga kaibigan, she unconsciously wandered from his side. So ang ginawa nito, ay umalis sa tabi ng kanyang asawang si Adan. Naggala-gala sapagkat sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga punong narito, kainin nyo na, magpakasawa na kayo, pero may isang puno na hindi nyo pwedeng kainin ng bunga. At kapag kanyan ay inyong kinain, kayo ay mamamatay. No? Yan po, yan ang talagang bilin na bilin. At kahit ang anghel, araw-araw nakakausap, no? At pinagsasabihan si Adan at Eva.
nung nakita ng dyablo, no, na nag-iisa itong si Eva at mga kapatid, ano, hindi po nagdalawang isip si Satanas. Kinakailangan, no, makuha niya to sa pamamagitan ng araw-araw na pakikisalamuha ni Eva sa mga hayop kasama na ang umaawit na ahas. Ang galing po, no? Unmindful of the angel's caution, sabi rito, si Eva soon found herself gazing with mingled curiosity and admiration upon the forbidden tree. Aba, hindi malang ito namang si Adan, hindi man lang hinanap ang asawa. Ito namang si Eva, humiwalay sa kanyang asawa. Ay doon siya napunta sa forbidden tree. Sabi nga po, kahali-hali na ang bunga. At kanyang kino-question ng kanyang sarili. Bakit kaya ayaw ipakain ng Diyos ang prutas na yon? Nabasa ng dyablo, hindi ang kanyang isip. Tatandaan nyo ha, ang nakakabasa lang ng isip ng tao ay ang Diyos. Pero nababasa ng dyablo ang ating mga gesture, yung ating mga aksyon. Kaya nung nakita ng dyablo, na talagang parang sa kanyang isip, kakaiba to paano-ano to? Kaya gumawa ng paraan, mga kaibigan, ang dyablo na ginamit niyang medium, yung ahas na napakatalino't napakaganda at nagdabing. Tapos sabing ganun, ano, di ba? Sinasabi po noon, nagulat si Eva, nagsasalita talaga itong ahas kasi umaawit so nagsasalita. Sabi nga sinabi ba ng Panginoon na kung ikaw ay di kakain niyan, ay yan ba ay marapat para sa iyo? Na-surprise ito ngayong si Eva sapagkat nakita niya bakit parang umaalingaw nga sa kanyang isipan. Yung kanyang pagtatanong ay parang may kasagutan doon sa pamamagitan ng ahas. Kaya nag-umpisa ulit na nagsalita itong tong ahas sa pamamagitan po ng dubbing ng dyablo. Sabi nga po in a musical voice. Pag sinabi musical voice, talagang wow, kahali-hali na ang boses. Di ba? Meron pong parang hinang-hinang magsalita, no? With subtle praise of her surpassing loveliness. Ano pa, sa Tagalog pinuri-puri pa. Wow, ang ganda-ganda mo naman, sabi ng ahas. Hindi niya alam, nagdadabing na ang dyablo. No? At nadinig ni Eva na hindi naman masama. Ang galing, tama tong ahas na ito So instead na si Eva ay umalis doon, nang madinig niyang nagsasalita ang ahas, hindi pa umalis si Eva. Ito po, sabi nga, had she been addressed by being like an angel, her fears would have been excited. But she had no thought that the fascinating serpent could become the medium of the fallen foe. Kaya ginamit po at nagpagamit ang ahas na napakatalino't napakaganda sa lahat ng nilalang na hayop ng Diyos, nagpagamit kay Satanas. At ito pa ang sagot ni Eva. Sabi rito sumagot pa si Eva roon sa ahas. Siyempre po, dyablo yon. We may eat of the fruit of the trees of a garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, you shall not eat of it. Nihahawak sapagkat ikaw ay mamamatay. Pero alam niyo, napatalino po ang dyablo no. Sabi ng serpent, talaga babae? Sinabi ba niya na ikaw ay mamamatay? Pero sabi niya ye shall not surely die. Sapagkat alam ng Diyos sa araw na iyan na kinain mo, magbubukas pa ang iyong mga mata at ikay magiging gaya ng Diyos na malalaman mo ang mabuti at masama. Mga kaibigan, kung talagang nananampalataya si Eva sa salita ng Panginoon,
Doon pa lang dapat tatakbo na siya eh. Tawagin niya ang kanyang asawa. Darling, darling, may nakikipag-usap dito. Sinasabi kasi na wag daw tayong maniwala doon sa sinasabi ng Diyos. So doon pa lamang ano, o kaya right at that time pwede ring sabihin niya na ano eh na I rebuke you. I rebuke you in the name of Jehovah. Pwedeng sabihin niya 'yon ano po. Pero hindi po no. Hindi siya nanampalataya sa sinabi ng Panginoon. Yun lang po 'yon. Hindi ang pagkakasala ni Eva hindi lang yung pagkain ng prutas. Ang totoo niyan, ang kanyang naging kasalanan ay hindi niya sinampalatayanan ang sinabi ng Panginoon. Hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Tapos ano pa, ang pangliling lang ng diablo no? Sabi niya at pag ma-open ang iyong mga mata, pangalawa, hindi ka mamamatay. Pangatlo, magiging gaya ka ng Diyos. Wow. Saan ka pa mga kaibigan? At maraming gento ang mga pangako ng mga bulaang guro at mga bulaang propeta. Sumali kayo sa amin. Kayo ay magiging tunay na mga anak ng Diyos. Dito kayo sumali sa akin sapagkat ako ang anointed son of God. Wow, karumal-dumal po yun mga kaibigan. Sorry po sa mga nakikinig pero yun po'y blasphemy po yun. No? Talagang hindi po tama. By partaking of this tree, he declared they would attain to a more exalted sphere of existence and enter a broader field of knowledge. At ano po ang ginawa mga kaibigan? No, talagang ginamit ng diablo ang magandang pananalita. Kasi ang kanyang pagsasalita parang musika sa pandinig po nitong si Eva, mga kaibigan. And he insinuated that the Lord's jealousy desire to withhold it from them lest they should be exalted to equality with himself. So ano po ang tsuri na sinasabi po nitong si Satanas? Aba, kaya kayo hindi pinapakain kasi magseselos ang Diyos sa inyo na kung kayo kumain ito, aba, magiging equal na kayo sa kanya. Kaya ayaw niyang kayong pakainin ito. No, grabe talaga yung yung lahat ng pagtutwist ng salita ng Panginoon ano. Kaya nakakatakot po mga kaibigan yung nagtutwist ang salita ng Diyos. Nakakatakot yung tayo nag-iimbento ng mga kung ano-ano mga pananalita para lang matapakan natin ang pagkatao ng isang tao, mga kaibigan. Nakakatakot po yun. At yung mga ibang tigapagturo daw, kuno ng Bible, no? Tinutwist nila. No? Ganito po ang kaaway, ang diablo. Minamanipulate nila ang salita ng Panginoon. At minsan gagamit lang sila ng proof text. At yun na raw, no? Kaya pag tayo nag-aaral ng Biblia sa ating mga mag-aaral, no, ang tawag namin dito ay hermeneutics, no. Ang context ay pinag-aaralan. Binabasa talaga ang Bible previous at saka yung current na text. Bakit sinabi 'yon? Bakit sinabi ganun? Hindi yung kukuha ka lang ng sitas. Ito na. Mga kapatid, hindi ganun ang pag-aaral ng Bible. At ang diablo, mga kaibigan, sa isang napakahinang boses, sa isang napakagandang boses, sabi po ng Spirit of Prophecy, no? Kaya hindi kayo pinapakain yan. Kasi nagseselos ang Diyos. At kapag kayo'y kumain yan, mabubuksan ang inyong mga mata. At isa pa, ayaw niyang kayo'y maging equal sa Panginoon. Diba? Dito pa lamang mga kaibigan, it was because of its wonderful properties, imparting wisdom and power, that he had prohibited from tasting or even touching it. So ito po mga kaibigan. So the tempter intimated that the divine warning was not to be actually fulfilled. So hindi ito totoo. Pag ikaw ay humipo, hindi ikaw ay mamamatay. So ito po mga kaibigan na nangyari. So God had been seeking to prevent them from reaching a nobler development and finding greatest happiness. So talagang naglalagay sa puso, kinokondisyon ang isip ni Eva na kasi ayaw ng Panginoon na kayo ay ma-develop sa napakagandang pamamaraan. Ayaw niya na kayo ay maging equal sa Panginoon. Ayaw niya na mabubuksan ng iyong mga mata at isipan para malaman niyo masama at mabuti. Kaya nga, hindi kayo pinapakain. Nako, huwag kayong maniwala dyan, mga kaibigan. And Satan represented to the holy pair that they would be gainer by breaking the law of God.
Do we not today hear similar reasoning? Mayroon ba tayo narinig na katulad nito? Huwag kang maniwala dyan sa utos. Yan ay lumang tipa na. Huwag kang maniwala dyan, ipinako ng 10 utos. Huwag kang maniwala sa 10 utos, dahil 2 na lang yan. At in fact, ito nga ang Bible, Matthew 22:37-39, nakahati nilang ang 10 utos sa 2, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao. So wala na ang Sabat. Wala kang maniwala dyan. Mga kaibigan, many talk of the narrowness of those who obey God's commandment, while they themselves claim to have a broader ideas and to enjoy greater liberty. So what is this but an echo of the voice from Eden? Katulad na nangyari sa tinig ng dyablo kay Eva. Ito rin ngayon ang umaalingaw-ngaw na mga salita at pananalita para maraming tao ang malinglang at hindi sila maligtas, mga kaibigan. At ito po ang sabi niya, in the day ye eat thereof, transgress the divine requirement, you shall be as God. Magiging katulad ka ng Diyos. So, Satan claimed to have received great good by eating of the forbidden fruit, but he did not let it appear that by transgression, he had become an outcast from heaven. So, hindi ipinakilala ni Satanas ang kanyang sarili, mga kaibigan, na siya ay outcast. Itinapon sila buhat sa langit at itinapon dito sa earth. Hindi niya to kinonsil. Ibig sabihin po, itinago niya to. Though he had found sin to result in infinite loss, he concealed his own misery in order to draw others into the same position. Kaya marami po, mga kaibigan, ang ngayon ang pangliling lang para marami ang madala sa impyerno. Ang ginagawa ng dyablo, nag-i-insinuate siya ng maraming mga tagapagturo para baliin, wasakin, mga kaibigan, ang i-manipulate ang salita ng Panginoon. At ganito po ang sinabi niya kay Eva. So now the transgressor seek to disguise his true character. He may claim to be holy, but his exalted profession only makes him the more dangerous as a deceiver. Ito rin po, mga kaibigan, ang ginagawa ngayon ng mga transgressor. Para sasabihin, banal ako. May nahalik sa mga kamay, may naluhod pa, no, mga kaibigan, grabe. Niluluhuran, nagpapatawad ng kasalanan, magdasal ka lang ng Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng pinagpala namin ang anak mo si Jesus. Ama namin sumasa. Mga kaibigan, hindi ganito ang paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon, we can go to Jesus just as we are. Anuman ang ating kasalanan, ang ating tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoon. So sa ngayon, mga kaibigan, ginagamit ng dyablo ang nagkukunway banal, nagtatago sa kanilang mga abito, nagtatago sa kanilang mga damit para lang marami po ang maluloko. Ganito ang gawa ng dyablo, mga kapatid. Si Eve, pinaniwala niya ang salita ni Satanas. But her belief did not save her from the penalty of sin. She disbelieved the words of God, and this was led to her fall. Hindi yung pagkain ng prutas, mga kaibigan. Doon pa lang, sa kanyang hindi pananampalataya sa salita ng Diyos, doon siya nagkasala, mga kaibigan. And the rest is history. So sa atin po, mga kapatid, in the judgment, men will not be condemned because they are conscientiously believe a lie, but because they did not believe the truth, because they neglected the opportunity of learning what is truth. Ito nakakatakot, mga kapatid. Hindi ka ko-condemn, mga kapatid, dahil ikaw ay paniwala doon sa kasinungalingan, kundi ikaw ay i-condemn sapagkat hindi mo pinaniwalaan ang katotohanan. Samantalang ikaw ay merong oportunidad, merong kang pribilehiyo na malaman mo ang katotohanan. Mga kaibigan, marami na po ako nakilala sa balat ng lupa. Buhat na ako'y naging Adventista, kung saan-saan ako ng sulok ng Pilipinas nakakapunta.
sa mga pinakatalamak na umuusok pa ang apoy, umuusok pa ang usok galing sa mga baril ng mga MPA at military. Naroon ako sa gitna ng barilan doon po mga kaibigan sa Negros. At ako'y pinalibutan mga kapatid ng mga MPA. Ako'y nangangaral. Akala ko ang mga dalay bayong ng gulay, hindi pala. Lahat sila pa'y pinalibutan ako ng mga MPA na handa akong mga kapatid tagtarin ng bala habang ako'y nangangaral. Akala nila ako po ay mga ano po, mga alam niyo na, mga accessory ng military. Pero nung nadinig nila ang pangangaral ng Panginoon, ganito rin po mga kaibigan, nakakalungkot ang mga pangyayari. Maraming mga tao, no? Kaya sila'y ko-condemn. Hindi dahil sila po ay naniwala sa kasinungalingan, kundi hindi sila naniwala sa katotohanan, samantalang mayroon silang kakayahan at oportunidad na malaman nila ang katotohanan. Kaya wala po sa ating ligtas mga kaibigan, sapagkat bago magsara ang pintuan ng awa, lahat ng tao makakaalam ng katotohanan. Notwithstanding of sophistry of Satan, to the contrary, it's always disastrous to disobey God. Tama po. We must set our hearts to know what is truth. All the lessons which God has caused to be placed on record in His Word are for our warning and instruction. Kaya sa atin po mga kapatid, wala sa atin, sa teka Panginoon, hindi ko man lang narinig yan. Totoo, hindi mo narinig? Ay lahat ng ating ginawa, lahat ng ating sinalita, pati ang ating isipan mga kapatid, sa lahat ng hindi nangaligtas, hindi buburahin ng Panginoon ang nakasulat sa aklat ng alaala. Mga kaibigan, may aklat ng alaala, Malakay 3:16. May aklat ng buhay, mga kaibigan, Revelation 20 verses 15 to 17. So lahat may aklat ng kamatayan, may the book of life, the book of death, and the book of remembrance. So sa lahat ng hindi naligtas, tandaan nyo to ha, ito golden standard, lahat ng hindi naligtas, ang kanilang mga kasalanang hindi na pagsisihan ay mananatiling nakasulat. At yun nga po, magkakataon sa langit, bigyan tayo ng pagkakataon na tayo'y makapasok lahat sa langit. Mga kaibigang nakikinig, tayo magiging co-judge ni Jesus. Bubuksan natin ang mga libro. Kaya pala, akala ko ba'y banal yun? Pahalik-halik pa nga yun sa, hinahalikan pa nga yun ng mga tao niluluhuran pa nga, ginudyos nga Bakit walay dito ang pangalan niya? Babalik ka ngayon sa Book of Remembrance. Ito pala ang kanyang gawa. Ito pala, So lahat ng hindi naligtas, ang kasalanang hindi na pagsisihan, ay mananatiling nakasulat sa aklat ng alaala, the Book of Remembrance. Itong ginawa ng diablo, mga kapatid. Di ba, naalala nyo, ang serpent ay umaawit. Ang serpent ay may pakpak. Tandaan nyo yan ha, ang serpent ay super talino. Ang serpent ang pinaka-beautiful na creature ng Diyos, mga kapatid, sa mga hayop. Itong diablo na ginamit ang ahas, pumitas ng prutas. At inilagay sa kamay na half-reluctant Eve, no? Kumbaga doon pa lang doon pa nga hindi ka na naniwala na sa sinabi ng Panginoon, nagkasala na si Eve doon parang reluctant pa tong si Eve. Then He reminded her of her own words. Diba, sabi ng Panginoon, na kapag hinipo mo yan, ikay mamamatay. Namatay ka ba? Hindi ka naman namatay, di ba? Naalala nyo, ganun katindi ang diablo. Di ba? Sinabi ng Panginoon mo na kapag nahawakan mo ang prutas na ito, ay mamamatay ka. Mga kaibigan, she would receive no more harm from eating the fruit, He declared, than from touching it. Tingnan mo, hindi ka naman namatay. Wala naman nangyari sa iyo, mga kaibigan. Perceiving no evil result for what she had done, si Eva po, she grew bolder when she saw that the tree was good for food and that was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof and did eat.
So mga kaibigan, kinain niya. At nung natikman ni Eva, bago pa natikman, nagkasala na siya sapagkat siya ay nagkaroon ng disbelief sa salita ng Panginoon. As she ate, she seemed to feel vivifying power. So parang naramdaman niya may kakaibang kapangyarihan. And he imagined herself entering upon a higher state of existence. So yung kanyang ini-imagine, mga kapatid, ano? Talagang matindi po ang lakas ng ginawa pong panilang ng diablo. At nakakalungkot yung ating unang magulang. Talagang matindi ang nangyari. Without a fear, she plucked and ate. And now, having herself transgressed, she became the agent of Satan in working to ruin of her husband. Dahil nagkasala ka ngayon, kinakailang gagamitin pa rin kita para wasakin mo rin ang iyong asawang si Adan. Yun ang isip ng diablo. In a state of strange, unnatural excitement, where hands filled with the forbidden fruit, she sought his presence and related all that had occurred. So, hinahanap niya ang kanyang asawa. At sabi niya, asawa ko, eto nangyari. Wala, hindi naman ako namatay. Wala naman nangyari sa akin. Tingnan mo. Ito po ang isip po ni Adan. Alam niyo ba kung ang isip ni Adan? Ito po, an expression of sadness came over the face of Adam. He appeared astonished and alarmed. Nagulat ang si Adan. Nalungkot siya. To the words of Eve, he replied that this must be the foe against whom they had been warned, and by the divine sentence, she must die. Mga kapatid, naalala na ngayon ni Adan. Di ba ito ang warning sa atin? Maaring ito ang diablo. Maaring ito ang diablo. Kaya sabi po nitong si Adan. And by the divine sentence, she must die. In answer, she urged him to eat, repeating the words of the serpent that they should not surely die. Tingnan mo, no? Pinaniwalaan pa ng higit ang salita ng diablo kaysa sa salita ng Panginoon. At pinaulit-ulit pa, mga kapatid, mind conditioning ang ginawa po ng diablo kay Eva. At mind conditioning din ang ginawa ni Eva kanino po? Kay Adan. Ano ang impact na ito kay Adan? So, mga kapatid, she reasoned that this must be true, for she felt no evidence of God's displeasure, but on the contrary, realized a delicious, exhilarating influence, thrilling every faculty with a new life. She imagined as inspired the heavenly messenger. Mga kapatid, tingnan mo, wala man nangyari sa akin. Ang sarap-sarap nga nito talagang parang kakaiba. Meron akong ibang naramdaman nung ako'y kumain nito. Mga kapatid, ano po ang impact nito kay Adan? Adam understood that his companion had transgressed the command of God, disregarded the only prohibition laid upon them as a test of their fidelity and love. There was a terrible struggle in his mind. He mourned, umiiyak siya, nalulungkot siya that he had permitted Eve to wander from his side. But now the deed was done. He must be separated from her whose society had been his joy. So alam na ni Adan, nagkasalang aking asawa. Nalulungkot siya, nagsisisi siya. Bakit ito ay aking pinabayaang mawala sa aking tabi? Alam niya, nagkasala ang aking asawa. At kung siya ay mamamatay, hindi ko kakayanin na mamatay siya. Hindi ko kakayanin na siya mawawalay sa akin. Mga kapatid, yun ang nasa isip ni Adan. And how could he have this? Adam had enjoyed the companionship of God and of holy angels. He had looked upon the glory of the Creator. He understood the high destiny open to the human race should they remain faithful to God. Yet all these blessings were lost sight of in the fear of losing that one gift which is in eyes and all outvalued every other. Hindi niya kaya. Nakita niya, araw-araw kasama niya ang Diyos.
Araw-araw, nag-e-enjoy siyang kasama ang mga banal na anghel. Araw-araw, nakikita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Alam niya, inopen sa kanya ng Panginoon, hanggat kayo ay tapat, hanggat kayo ay mayroong tunay na katapatan sa akin, pagpapalain ko kayo. Pero hindi niya kayang iwanan, mga kaibigan, si Eve. Nandoon ang pag-ibig niya sa Diyos, nandoon ang kanyang gratitude, nandoon ang kanyang loyalty, pero hindi niya kayang iwanan si Eva. Kumbaga po, mga kaibigan, nangibabaw ang pagmamahal niya kay Eva kaysa sa Panginoon. Kaya ito po ang ginawa niya, no? Spirit of prophecy. She was a part of himself, and he could not endure the thought of separation. He did not realize, ito po ha, pakinggan niyo to ha, that the same infinite power who had from the dust of the earth created Adam, a living, beautiful form, and had in love given him a companion, could supply her place. Alam niyo mga kaibigan, hindi na-realize ni Adan na ang Diyos na lumikha sa kanya buhat doon sa alabok ng lupa ay kaya pa rin muling gumawa ng isa pang Eva para sa kanya. Pero ang ginawa po ni Adan, he resolved to share her fate. If she must die, he would die with her. Wow, mga kaibigan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawang si Eva. Kung mamamatay siya, mamamatay akong kasama niya. Kaya mas pinili niya, mga kaibigan, mas pinili niya si Eva kaysa sa Panginoon. Kaya ito ang kanyang ginawa ni Adan, ano? After all, he reasoned, might not the words of the wise serpent be true? Di ba? Nagkaroon na siya ng pagtatanong sa kanyang sarili. Baka naman totoo yung sinasabi ng serpent. Eve was before him, as beautiful and apparently as innocent as before this act of disobedience. She expressed greater love for him than before. There is no sign of death appear in her. Wala daw makitang nagpumangit, walang nakitang namatay, walang nakitang natumbatong si Eva, mga kaibigan, walang nakita po. Wala po, mga kaibigan. So ang ginawa po nitong si Adan, he seized the fruit and quickly, mga kaibigan, he ate the fruit that has been given to him by Eve. Kaya dito natin makita, mga kapatid, nakita natin na dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Eva, pinili niya na magkasala sa Diyos kaysa po, mga kapatid, na siya po ay sumunod sa ating Panginoon. After his transgression, Adam at first imagined himself entering upon the higher state of existence. But soon the thought of sin filled him with terror. Nagsimula na po, mga kaibigan, ng hangin ay naapektuhan. Ang temperatura ng Garden of Eden ay nagbago po. Nagkaroon po ng pagbabago, mga kapatid. And the love and peace which has been theirs was gone. Nawala na ang pag-ibig at kapayapaan na nasa kanila. And it placed, they felt a sense of sin, a dread of the future, and nakedness of the soul. So wala silang mga pananamit sapagkat nawala na sa kanila ang glory ng Panginoon. Kaya ito pa po ang pinakamalungkot na ginawa ng mag-asawa, mga kapatid. They now began to see the true character of their sin. Adam reproached his companion for her folly in leaving his side and permitting herself to be deceived by the serpent. But they both flattered themselves that he who had given them so many evidences of his love would pardon this one transgression. Kaya sabi na, hindi bali na, tayo may patatawarin ng Panginoon. Kaya okay lang yan. Patatawarin tayo ng ating Panginoon. So wala sa kanila ang remorse sa kanilang ginawang kasalanan. Satan exulted in his success.
He had tempted the woman to distrust God's love, to doubt His wisdom, and to transgress His law. And through her, He has caused the overthrow of Adam. Kaya doon mga kapatid, sapagkat dahil sa kanyang na-distrust siya sa salita ng Panginoon, mga kaibigan, minabuti pa ang ginawa ng mag-asawa ay magkasamang mamatay sapagkat ayaw nilang iwanan, lalo na si Adam, hindi na kayang iwanan ang kanyang asawang si Eve. Ano po ang nangyari? Mga kapatid, ito ang isa sa pinakamalungkot na pangyayari. But the great lawgiver was about to make known to Adam and Eve the consequences of their transgression. The divine presence was manifested in the garden. In their innocence and holiness, they had joyfully welcomed the approach of their Creator, but now they fled in terror and sought to hide in the deepest recesses of the garden. So dati, di ba, pag darating ang Panginoon, Adan, Eva, opo, Panginoon. Di po ba? Aba, ngayon nagtatago sila. Di ba, usually ganun tayo, no? Pagka tayo may ginawang kasalanan, di nga tayo makatingin ng sa mata, di po ba? Hindi tayo makaano, kasi napipil guilty tayo. Ba, mga kaibigan, ganito po ang karanasan ng mag-asawa. Nung nagtago sila. But the Lord called Adam. No, ito po ang pinakamasakit sa lahat ng ano po, ng aking pong nabasa, ano po. Doon sa Spirit of Prophecy, sabi niya, I hear thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. At sinabi ng Panginoon, bakit? Sino may sabing kayo ay hubad? Parang hindi alam ng Diyos, ba? Para lang kumbaga po ay hinahalukay ng Panginoon ang kanilang puso at katapatan. Bakit? Kinain ba ninyo doon sa puno na aking pinagbabawal? Di ba? Ito po ang sagot nila. Adam could neither deny nor excuse his sin, but instead of manifesting penitence, he endeavor to cast blame upon his wife and upon God. Tingnan nyo, no? Ano ang sinabi niya? Sa halip na, Panginoon, patawarin niyo po ako, nagkasala po ako. Ano po ang sinabi? The very right word na sinabi ni Adan. Ay, ito kasing babae. At kasi itong ginawa niyo at binigay niyo sa akin eh. Tingnan mo, di ba? At binigyan niya po ako ng bunga ng punong yon at aking kinain. Di ba dapat sinabi niya, Panginoon, patawarin niyo po ako. Talagang ako po'y nagkasala. Ano po ang sinabi niya? Kanya pang sinisi ang kanyang asawang si Eva. At sinisi rin niya ang Diyos. Kasi itong babaeng ibinigay niyo po sa akin. Tingnan niyo yan, ano po. Walang pagsisisi sa puso ni Adan. Yun ang pinakamalungkot na parte ng istorya doon sa Paul ng ating mga unang magulang. And he who from love to Eve had deliberately chosen to forfeit the approval of God, his home in paradise, and an eternal life of joy could now, after his fall, endeavor to make his companion and even the Creator himself responsible for the transgression. So terrible is the power of sin. Mga kaibigan, napakasakit yon sa mata ng Panginoon. Napakasakit pakinggan sa puso ng ating Panginoon na siya ang sinisi ng pagkakasala ni Adan. No? Sapagkat binigyan daw siya ng babae. Nilikhaan siya ng babae para raw siya magkasala. No? Grabe. Sa halip na po'y magsisi ang ating unang magulang, walang pagsisisi, walang remorse sa kanyang ginawang kasalanan. At nung tinanong naman ng babae, what is this that thou hast done? Sinagot niya, ay kasi yung serpent eh. Ako po'y dinaya at ako po'y pinakain. Bakit nyo naman nilikha yung serpent? Yun naman, grabe no? Talagang pag wala sa kanilang puso ang pagsisisi, mga kapatid. Puro merong excuse sila sa ating Panginoon. Bakit kaya nilikha nyo pa ang serpent na yan? Bakit hinayaan nyo pang makapasok sa Eden? No, dapat ang ginawa na lang sana ni Eva din. Panginoon, patawarin niyo po ako, natukso po ako eh. Tingnan nyo, binalik nila ang sisi sa Diyos.
kung bakit niya nilikha ang serpent, kung bakit hinayaan na makapasok doon sa Eden. Marami pong ganito, mga kaibigan. Paano po? Paano po ako magiging engineer kung di ako kukuha ng exam sa Sabat? Paano ako magiging doktor kung ako po ay hindi papasok sa araw ng Sabat? Paano po ako yayaman kung ako po ay hindi magsasara ng magbubukas ng aking tindahan? Kinakailangan ko yumaman. Total, ito naman, magbibigay naman ako ng ikapo. Magbibigay naman ako ng offerings. Magbabalik naman ako ng ikapo. Mga kaibigan, bakit kaya nilikha pa ang baboy? Di sana hindi naman nilikha ang baboy. Sana hindi na ako nagkasalang kumain ng baboy. Mga kaibigan, nakakalungkot naman po, nakakaiyak, ano? Sinisisi pa natin ang Panginoon. Ganun po ang ginawa ng mag-asawa. Sinisi pa nila ang Diyos sa kanilang ginawang kasalanan. Thus, like Adam, she charged God with the responsibility of their fall. The spirit of self-justification originated in the father of lies, none other than Satan. It was indulged by our first parents, so as they yielded to the influence of Satan, has been exhibited by all the sons and daughters of Adam. Instead of humbly confessing their sin, they try to shield themselves by casting the blame upon others, upon circumstances, or upon God, making even His blessing an occasions of murmuring against Him. But kasi ako binigyan pa ng ganito, kundi lang ako binigyan ng ganun, pagpapala, di sana ako ay buhay pa sana ng aking nanay. Bakit kasi gano'n? Marami mga questions sa atin. Hindi natin na-realize, mga kapatid, na ang greatest gift na binigay sa atin ng Panginoon ay yung meron tayo freedom of choice. Free will, mga kapatid. At ako'y umiiyak nung aking pong binabalikan ang mga librong nabasa ko. Nakakaiyak, mga kapatid, na makitang ang Diyos pa ang responsible sa kanilang pagkakasala. At ibinigay ang sentence or verdict sa serpent. Mula sa araw na ito, aalisin ko ang pakpak mo at ang ikaw ay aking susumpain sa lahat ng mga nilalang, sa lahat ng mga nilalang mula doon sa field, at gagapang ka mula sa araw na ito habang buhay kang gagapang. Sapagkat nagpagamit ka bilang medium ng diablo, kaya kasama ka sa aking hukuman. Mga kapatid, biglang nawala ang pakpak ng ahas. Biglang yung kanyang pinakamagandang paggawa sa kanya ng Panginoon ay nawala. At tusok, mga kapatid, at kahit sa bagong lupa at bagong langit, sa lahat ng hayop na likha ng Panginoon, tanging ahas lang ang hindi ibabalik sa kanyang tunay na kalagayan. Pero hindi na siya makakapanuklaw sa bagong lupa at bagong langit. Mananatili lang siyang sumpa na magiging pagkanya alabok, mga kapatid, at gagapang siya sapagkat nagpagamit siya sa diablo. At ang ating unang mga magulang, mga kapatid, ang babae isinumpa sa kanyang pagnganganak at ang lalaki isinumpa na hindi ka kakain, na hindi ka magpapatulo ng pawis. At naramdam agad ang ating mga unang mga magulang, mga kapatid. Naramdaman po agad nila, mga kapatid, naramdaman po agad nila na ang mga dahon, mga bulaklak ay nangalantat, nangalaglag. Naramdaman agad nila ang lahat ng gawa ng kasalanan sa pagkakamali ng ating unang magulang. Eve was told of the sorrow and pain that must be henceforth to be her portion. Thy desire shall be thy husband, and he shall rule over thee. Kaya mga kaibigang minamahal, sa paglikha sa kanila ng ating Panginoon, hindi nila na-appreciate ang salita ng Panginoon.
Ganito rin ang nangyayari po sa atin, na minsan tayo nagtitiwala sa sinasabi ng tao, hindi sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Nakakalungkot mga kaibigan, na ang mga nangyayari sa atin ay sinisisi pa natin ng Diyos. Marami na akong nakausap mga kapatid, kaya raw nagka-COVID ang kanyang asawa at namatay dahil daw sinumpa sila ng Panginoon. Kaya raw sila nagkaganon dahil daw naghirap sila na bankrupt dahil daw sinumpa sila ng Panginoon. Mga kaibigan, sa lahat na nangyayari sa atin, hindi natin dapat isisi sa Panginoon. Bagkus, ang Diyos ay nagpapahintulot upang i-test ang ating pagmamahal, ang ating allegiance, ang ating loyalty sa ating Panginoon. At dito mga kapatid, in conjunction sa pagiging asawa ni Adam, ay mananatili in subjection ang babae sa kanyang asawang lalaki. Kung kanila lang pinaniwalaan at sinampalatayanan ang salita ng Panginoon, mga kapatid, wala sana sa atin mamamatay, magkakasala, at makakasama natin ang Panginoon habang buhay. Pero dito mga kapatid, hindi na sila pinahintulot pang makapasok pa roon sa Eden. Sila po ay pinaalis doon sa Eden. At ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Nag-sacrifice ang Panginoon ng isang tupa at ibinihis sa ating unang mga magulang. Sa ngayon, mga kaibigan, ang ating dapat na pakaabalahan, ating pag-aralan ng salita ng Diyos. Ating makilala ang Panginoon, ating sampalatayanan ang kanyang mga dakilang pangako. Nawala isa sa atin ang mawawala ng pag-asa, ang magku-question sa karakter ng Panginoon. Mawala nawa sa atin mga kaibigan ang pagdududa sa kakayahan at pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sapagkat sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi na nagpatuloy pa, nanatili sila roon at binantayan ng anghel ang lugar ng Eden. Mga minamahal kong mga kaibigan, nakikinig ngayon, huwag na nating hayaan pang maulit sa ating pamilya, sa ating mga asawa at mga anak, na tayo ay magduda sa pag-ibig at kakayahan ng ating pong Panginoon. Si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo ay sinisimbolo niya na ang kanyang kamatayan ay pagtutubos sa ating kasalanan. Ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na tayong mga makasalanan, aminin natin sa ating sarili, i-confess natin sa ating Panginoon na tayo'y nagkasala, na hindi natin kayang magbago, hindi natin kayang magpakabanal, maliban si Jesus na ating Panginoon, ang ating tunay na Diyos, ay ating sinasampalatayanan. Ngayong gabi kaibigan, ang sabi ng Revelation 3:20-21, kumakatok si Jesus sa ating mga puso. Pagbubuksan mo ba ang ating Panginoon? Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaming lahat ay nangagkasala. Katulad ni Adan at Eva, paulit-ulit kaming nagdududa sa inyong pangako. Paulit-ulit kaming nadadapa at nagkakasala. Paulit-ulit kami nagsasabing, Panginoon, ito nang huli. Hindi na ako magkakamali. Pero paulit-ulit na nagkakasala at nagkakamali. Salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay mo sa amin ang iyong buktong na anak na si Jesus. Sa hindi namin kayang magpakabanal, sa hindi namin kakayahan na maging mabuti, ginawa mo itong posible sapagkat inari mo kaming mga banal. Inari mo kaming ganap na para bagang hindi nangagkasala. Tinubos mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Binili mo kami ng inyong sariling dugo. Kaya salamat po, Panginoon. At hindi nagtapos sa inyong anak na si Jesus. Ipinadala niyo pa ang inyong banal na espiritu
upang sa lahat ng pagkakataon ay mapalalahanan kami na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay na ginawa niyo sa krus, na sa pamamagitan ng inyong ginawa sa krus, ay dala rin namin ang tagumpay ng buhay na walang hanggan. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sorry po. Teka. Hillsong.